Hindi, papaliparin ko lang siya sa harap. Good evening po. Lipat na po tayo sa harap para po yung dadating mamaya. Diyan na po
Okay, good evening po sa bawat isa. Tayo po ay nasa ikalawang araw na ng ating worship, prayer, and fasting. Good evening din po para sa ating mga online worshipers. Welcome po sa ating worship, prayer, and fasting. Paki-like and share po yung ating broadcast para ito po ay marami pa po ang maabot. At yung po mga nasa online, pwede nyo na pong i-post yung inyong mga prayer requests and also your praise items. Meron po mga intercessors na mananalangin doon sa mga prayer requests and praise items na yun. Para naman po dito sa nasa on-site, pwede nyo na rin pong isulat yung inyong mga prayer requests. And better still, mag-uwi na po kayo ng forms para po sa bahay pa lang during your devotion time, maisulat nyo na po yung mga prayer items po ninyo, prayer requests and praise items. Sino po lahat po ba ay may booklet na? Sino po yung walang booklet? Pwede po tayong humingi kay Ate Cora. Pwede din po kayong mag-uwi. I think we have enough booklets. Pwede po kayong mag-uwi para po dun sa mga sama sa atin sa ating prayer and fasting pero hindi sila nakakadulo dito para po may guide din po sila dun sa ating pong ginaganap na pananalangin. Tuwing umaga po, early morning, pinopost na po sa ating FB account, TMCC FB account, yung ating text for the day, yung ating pong prayer focus, at maaari na po natin itong isama dun sa ating mga devotion at sa ating pong pananalangin. Okay, so yesterday, ano po yung topic natin kahapon, kagabi? Repentance, letter R, repentance. So ngayon po, ang ating topic ay, letter E, exalt Christ. Okay, ano yung ibig sabihin ng exalt or exaltation? Sabi po dun sa nabasa ko, exaltation is to lift up, to honor, to raise to a position of greater power, rank, or glory. It primarily refers to recognizing God's ultimate majesty. The Bible emphasizes that God alone holds the highest authority and is above all nations and heavens. To exalt Christ is to offer Him supreme reverence, praise, glory, acknowledging His holiness. So ngayon po, kumuha po tayo ulit ng kapartner. Pwede po yung kapartner nyo kanina sa prayer. At pag-usapan po ninyo sa paanong paraan mo napaparangalan ng Diyos sa iyong buhay. Sa paanong paraan mo napaparangalan ang Diyos sa iyong buhay. At isa pa pong tanong, anong katangian o attribute ng Lord ang naranasan mo sa Panginoon lately? Tapos po ay ipanalangin po ang bawat isa. Sige po.
Magandang gabi po sa bawat isa. Tulad ng sabi ng ating leader, this evening, we will exalt the Lord. Amen? Are you ready to exalt the Lord? May tatlong bagay daw para ma-exalt natin ang Panginoon. Una, give God the praise or the credit. Halimbawa, gumraduate ka. Salamat dahil sa habag ng Diyos. Halimbawa, naka-close ka ng deal, ng business. Salamat sa pagpatnubay na. All the credit belongs to God. Isa daw paraan para mabigyan natin o ma-exalt natin ang Panginoon. Pangalawa, be a distinct person. Kakaiba. Pwede ba to? O alisin ko. Hello. So, be a distinct person. At ang pangatlo, give God the preeminence. Ibig sabihin, sukdulan na siya'y nag-iisa dito sa itaas. Walang kapantay, nag-iisa, supreme, sovereign, sa kanyang pagka-Diyos. Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon, pinupurit, pinasasalamatan ka namin, O Panginoon. Wala kaming ibang pagtutuunan ng papuri, pasasalamat, kundi ikaw lang, Panginoon, pagkat ikaw ang karapat-dapat na purihin, sambahin. We exalt your name, O Lord. Katulad ng sinasabi ni King David, I exalt the Lord. Hallelujah. Pinupuri at pinasasalamatan ka namin. Kung anuman ang katatayuan namin sa oras na ito, O Lord, all because of your grace, all because of your greatness, all because of your love, of your forgiveness, O Lord. Salamat sa kabutihan mo, sa katapatan mo, sa pag-ibig mo, O Panginoon. Tunay na dakila ka. Makapangyarihan ka sa buhay ng iyong mga anak. And Lord, this evening, as we meditate on your word, as we worship you, as we sing praises to your name, O Lord, wala kaming ibang motibo kung hindi itaas ka sa aming kalagitan. Papurihan ka, O Lord. For you are great and marvelous and awesome God, O Panginoon. Salamat sa kabutihan mo. Salamat sa katapatan mo. All the glory belongs to you, O God. This we pray in Jesus' name. Amen and amen. God bless you. Sabi po sa Luke 8:39, return to your home and declare how much the Lord has done for you. And he went away proclaiming throughout the whole city how much Jesus had done for him. Ito po yung storya nung demon-possessed na lalaki. So bakit po tayo nagpapatotoo? Bakit tayo nagte-testify? Kasi si Jesus mismo yung nagsabi that we have to testify. We have to declare how much the Lord has done for us. So open na po ang floor para po dun sa nais parangalan ng Panginoon sa pamamagitan ng pagpapatotoo. Anyone? Nagingitian sila dito, mukhang meron. Ay, oo nga, congratulations. Halika dito ka na sa harap. Congrats. Hello po, good evening po sa atin lahat. Thank you po kay Lord dahil nung mga nakaraang araw, na-experience ko po yung blessing niya sa life ko and sa family ko. Nung July 5 po, birthday ko po, so 18 na po ako. Thank you po. And then, kahapon po is senior high school graduation ko. So, thank you po kay Lord dahil yung provision niya sa life ko and sa family ko, hindi niya ako iniwan. Hindi niya pinaramdam na mag-isa lang ako sa life ko, sa journey ko nung senior high. So, yun po. Magpapasalamat po kay Lord kasi
yung blessings niya sa life ko and sa family namin ay sunod-sunod po and abundant siya. So, thank you po. Thank you. Meron pang isang gumraduate eh. Cum laude pa. Good evening po sa lahat. Actually, 4 years po na testimony to kung paano naging mabuti nga yung Lord sa college life ko. Naalala ko lang po, 2022 after graduate ng senior high, ang pinasahan ko lang po na college is dalawa lang, Ateneo and UP. And madaming nagtatanong sa akin, bakit yun lang yung pinasahan ko. Even si mami, si daddy, tinatanong, pinapagalitan pa ako na, paano kung hindi pumasa? Sa lahat po nung tanong na yon na madami nagtatanong sa akin every time may makakausap ako, paano kung di ka pumasa? Ang lagi ko lang pabirong sabi is bahala na si Lord. Pero while waiting po doon sa results na yon, doon sa entrance applications na yon, tunay na pinagpasa Diyos ko po yung lahat. After lumabas po nung Ateneo, hindi ako pumasa, ang first na ginawa ko talaga is bukod sa umiyak po, ay magbukas ng laptop at mag-search kung ano pa yung available na schools. Nung time po na yon, June na or late May na, pasukan na po ng August. So wala nang schools na available. Pero pagbukas ko pa lang ng laptop, pag-search ko pa lang ng available applications, nagsimula na akong umiyak. Tapos niremind ako ng Lord dun sa pinanghawakan kong pangako niya. Sabi niya, kala ko ba akong bahala? Bakit ngayon biglang nagsisearch ka? Then, sinarado ko po yung laptop, sinurrender kay Lord. Lord, pumasa ako sa UP, may plano ka. Hindi ako pumasa sa UP, may plano ka pa rin naman, kahit anong mangyari. Then, dumating nga po yung UP results. Early morning, umiiyak ako kasi nabasa ko yung congratulations. Napagalitan pa kami ni Daddy. Kasi ang ingay kong umiiyak, nag-worship sa Lord, nagising si Mami. Sabi ni Daddy, ang aga-aga na bang ingay nyo? Then, doon na po. Then everything is history. Sa 4 na taon po, ang isa sa pinakamahirap talaga, bukod sa pumasok sa UP, is makalabas sa UP. Ang enrollment process ko po, for the past 4 years, sa 8 semesters, is laging puyatan. Ang units po ay agawan. Then, 1 week, hindi ko po makompleto yung units na kinakailangan. Almost, minsan meron pang enrollment na kinailangan ko pang pumunta ng school para lang mag-request ng papers, para lang mag-request dun sa mga professors, para lang magkaroon ng units. Pero sa kabutihan po ng Lord, yung pag-aantay na yon sa 1 linggo ng enrollment, pangako pa rin niya yung pinanghawakan ko na yung purpose niya doon sa paglalagay ng schedules ko kahit araw-araw po akong uwian galing sa Manila din dito sa Taytay, is pangako pa rin ng Lord yung pinanghawakan ko. Then, sabi ko lang every time na aayaw na po ako, every time na Hell Week, every time na ang daming pasahan, thesis, nung internship, napapagod na ako. Sabi ko, Lord, ikaw yung nagpasok sa akin, ikaw din yung maglalabas. Then, sa kabutihan po ng Lord, ang pinanghawakan ko lang, pinagpe-pray ko lang, sa Lord, ilabas mo lang ako sa UP for 4 years. Wala nang extensions. Kahit 4 na taon lang, yun lang, sapat na ako. Pero sa kabutihan po ng Lord, hindi lang ako lalabas sa UP ngayong taon, kundi meron pang cum laude bonus ang Panginoon. So to God be all the glory po. Amen. Indeed, God is faithful. Meron pa po? Sino pa po ang gustong nagparangal sa Panginoon? Ay, ang nanay. Hindi ka na, hindi ka na. Kaya ang tatay, dapat din mag-ready. Papasa ko daw kay Doc. Sobrang naiyak po ako talaga. Sobra po. Napakabuti ng Panginoon kasi bago po siya mag-enroll sa UP, iniiyak ko na po yon kada prayer and fasting na, Lord, kung ano yung kalooban mo, sa'yo ko talaga pagkakatiwala si TJ. Tapos nung nakapasok siya, nung una nga, di ba, pinag-aawayan pa po talaga namin na, anak, sabi niya, hindi, pinangako ni Lord, dito ako mag-aaral, dito ako mag-aaral. Yun po yung lagi niya sinasabi sa amin. So, nung nakapasa siya, nagising po ako, 5 a.m. in the morning, umiiyak siya, pero nagpe-praise and worship siya sa Panginoon. Kaya sabi ng daddy ko, ano yun, bakit maingay kayo?
Daddy, nakapasa si TJ. Sabi ko sa kanya. So, ayun na po, every prayer and fasting, ang prayer ko po sa Panginoon, Lord, makapasa lang si TJ, sapat na po sa amin yon. Kasi yun yung pangako mo. Kasi ayoko din naman po siya na malungkot kapag dumating sa panahon na hindi niya pala kaya. So, every prayer and fasting, sabi ko, Lord, samahan mo siya kasi hindi po biro yung 4 na taon na uwian. Maghapon ka sa eskwelahan, nakikita ko po yung tuwing uuwi siya tulog. Tapos gigising siya ng alas 8, mag-aaral siya madaling araw. Akala ko nga po nagbibiro lang siya, parang wala lang sa kanya. Pag tinanong mo po sa kanya, anak, patingin naman ako ng grades mo. Hindi niya po pinakita sa amin 4 na taon. Wala po talaga kaming nakita. Kasi ang sabi niya, Mami, wag na, importante pasado. Yun lang yung sinasabi niya po parati sa amin. So ako pinanghahawakan ko, Lord, salamat kasi pasado naman po pala si TJ. So nung isang beses, dahil nagpapasa po siya ng requirements sa Antipolo, kasi nga scholar din po siya doon, nakita ko yung papel nakakalat-kalat. Sabi ni Pastor, ano yan? Daddy, grades ni TJ? Sabi ko gano'n. Maganda naman pala. Gumanon ako. So simula noon, hindi na ako nagduda. Ang importante po sa akin, Lord, wag lang pong may bagsak. Kasi naawa din po ako sa kanya every time na may enrollment. Talagang puyatan po. Agawan. Minsan magugulat ka, alas 2, alas 3, gigising yan. Anong problema? Mami, kasi may labas na ng klase. May schedule na. Ang labas po ng klase pa isa-isa. So agawan po talaga ng schedule. Pero thankful ako sa Panginoon kasi yung schedule niya, laging nandoon sa sunod-sunod. Kung meron man, lately na lang po siguro yung hiwa-hiwala yung subjects niya. Pero salamat sa Panginoon kasi nung February, sabi niya, Mami, magpipicture taking na kami para sa graduation. Wow, sabi ko, nakagraduate ka talaga. Gumanon pa po ako. Pero sabi nung friend ko na ninong niya, TJ, hanggat hindi lumalabas yung pangalan mo, na sinabi sa UP na talagang graduate ka, hindi ka pa-graduate, sabi sa kanya. So sabi ko, ganun ba yun? Oo, hindi porke nagpa-picture ka na ng graduation picture mo, graduate ka na. So, hindi naman kami nagtatanong sa kanya, hinahayaan ko lang. Tapos may professor o may teacher sa LJ na nagkita kami, sabi niya, Mami, nakita ko si TJ, nagsalita siya doon sa Kamalayan, bla 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 bla, mga ganun pa. Tapos sabi niya, parang sabi niya, parang may special yata si TJ Sabi ko, na ano po? Hindi ko naman po yun pinansin. Tapos hanggang sa last week po, lumabas na po yung papel. Pinakita niya, nakaupo po kami ni Pastor doon sa compound. Sabi niya, Mami, sabi ko, ano yan? Basahin mo. Anak, wala akong salamin, hindi ko mabasa. Sabi ni Pastor, ano ba yan? Akin na ako magbabasa. Tapos nang sinabi niya, Mami, cum laude si TJ. Ha, talaga? Totoo ba yan? Naiyak na po ako kasi ang akin expectations ko po is makapasa lang. Makalabas lang po siya na yung feeling ba na, Lord, ito yung binigay mo sa akin, ito yung tinugon mo sa panalangin ko, Lord, ikaw yung mag-glorify sa buhay niya. Kaya nung hinanap ko siya, sabi ko, nasaan si TJ? Niyakap ko na po siya, umiyak na po ako. Sabi ko, anak, talaga pala. Sabi ko, ang buti ni Lord sa buhay mo. Kasi hindi lang tinugon yung pag-aaral mo, higit pa yung ibinigay ni Lord sa'yo. Kaya lahat po ito ay ibinabalik ko ng mataas na papuri sa Panginoon kasi kung hindi po dahil sa Kanya, hindi po namin yun kakayanin at lalong hindi niya po yun kakayanin sa biyaya at sa tulong ng Panginoon. Salamat po. O ang tatay. Pwede ba kami mag-family picture dito? Hindi, simple lang po. Sinabi na nung dalawa Ang dami nagtatanong, ilang beses na nagtatanong, kanino daw mana?
Sabi ko, mana po kay Joanne yun. Kasi pag sa akin po nagmana, sumama sa barkada na pariwara. Pero purihin po ang Panginoon. Sa Diyos lahat ng papuri. Amen. God is able to bless us beyond our expectation. Meron pa po ba? Dok? Bukas? Pwede na ngayon. Meron pa po? Kung wala na po, sige, pwede naman po natin i-reserve for the coming days. Ay may pagkakataon pa po tayo magpatotoo. Sabi po sa Psalms 99:5, exalt the Lord our God and worship at His holy footstool, for He is holy. Sa pangunguna po ng Banal na Espiritu, sasamahan tayo ng worship leading team sa ating pagsamba sa pamamagitan ng awit. Praise God. Parang mga gutom na kayo, ah. Ang mga gutom, magsabi ng amen. Tama, galing. Hindi nahuli. Ang mga uhaw sa presensya ng Diyos, magsabi ng amen. Wala. Okay, so marami pong dahilan kung bakit tayo magpuri sa ating Panginoon, pasalamat sa Kanya, sa Kanyang pag-ibig sa atin, sa bawat sa atin, sa Kanyang mga provision sa atin, at kahit doon sa Kanyang kadakilaan. So tayo po tayong lahat. Okay, palakpakan po natin ang Panginoon. Ngayon, yung palakpak na may tempo. Ganyan. Kung aking mamasdan Ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y nililimot inalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako magsasaya sa piling mo. Kailangan magsaya daw po. Kung may pagsubukan, o kabiguan, ako ay may lalapitan. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan. Hindi mo ko pababayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo.
Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Buhay ko na purihin ka. Buhay ko na sa iyo sumamba. Wala nang ibang naisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko na purihin ka. Buhay ko na sa iyo sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Minsan pa. Buhay ko na purihin ka. Buhay ko na sa iyo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Hallelujah! Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Minsan ba? Mas malakas. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Sabihin mo ulit. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Hallelujah! Ako'y magsasaya sa piling mo. Saya pa tayo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Dakila ka, O Diyos. Hallelujah. Thank you, God. Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y panatag na, kahit kailan di ka nagkulang. Biyaya mo sa aking laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ko noon pa man. Ikaw lang sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, lagi kang aawitan. Ikaw lamang kahit kailan, di ka nagkulang. Biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan.
dakila ka't tapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit. Hallelujah. Ang katapusan ng pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Sa paulit. Ang dakila ka't tapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Inibig mo ako noon pa man. Inibig mo ako noon pa man. Dakila ka man sa katapatan. Sino may di ka mapapantayan. Ano mang nais ng puso'y napunta. Dakila ka sa iyong katapatan. Dakila ka man, dakila kang tunay sa bawat araw habang mo'y lang. Ano mang nais ng puso'y nakamtan. Dakila ka sa iyong katapatan. Sa makasalanan, nananatiling kapayapaan. Lakas pag-asa sa kinabukasan. Pala ay akin at kagalakan. Dakila ka man, dakila kang tunay sa bawat araw habang mo'y laan. Ano mang nais ng puso'y nakamtan. Dakila ka sa iyong katapatan. Great is thy faithfulness. Great is Thy faithfulness, morning by morning, new mercies I see. All I have needed thy
Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon, dakila ka. Lord, to me. Hallelujah. Hallelujah, purihin ka. Hallelujah. Salamat sa iyo, Panginoon. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Lord, unto me. Hallelujah. Hallelujah. Salamat sa iyo, dakila ka, Panginoon. Dakila ka, O Diyos. Purihin ka, O Diyos. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Salamat po sa iyo, Panginoon. Great is your faithfulness. Pinakadakila ang ginawa mo sa amin, Panginoon. Ibigin mo kami. Hindi yung pinagaling mo kami, hindi yung pinrovide mo pangailangan namin, hindi yung mga iba pang ginagawa mo sa amin para kami ay makapagpatuloy. Kundi, Panginoon, yung pag-ibig mo po sa amin. Iniibig mo kami kahit kami ay ganito. Thank you, Lord. At yun po ang aming papuri at pasalamat, ang pag-exalt sa iyo ngayong gabing ito. Doon sa pagmamahal mo na yun sa amin.
in spite of, despite of. Salamat po, Panginoon. Thank you. Hallelujah. Thank you. In Jesus' name, we pray. Amen. Palakpakan po natin, Panginoon. And patuloy po tayo sa presence niya tonight. Ngayon po ay handa natin ang ating puso at isipan sa pakikinig na mensahe ng Panginoon na dadalhin sa atin ng isa po sa mga core member ni Pastor Amiden. Siya po ay Sunday School teacher, anak po ni Pastor Sanchez at butihing may bahay ni Noni, si Miley Malabanan. Magandang gabi po sa bawat isa. Napakabuti po ng Diyos. Ito pong ating topic na pag-uusapan. Kanina pa po naka-flash yung Exalting Christ ay kanina pa po natin ginagawa. Sabi ko parang sufficient na, no? Dahil damang-dama po natin ang kabutihan ng Diyos at naibigay po natin sa Kanya yung papuri ng bawat isa. So, karaniwan po sa ating panalangin ay madalas po nating hinihiling na maitaas o maitanghal at maging sentro ng ating gawain o fellowship ang Panginoon, kahit po sa ating pang-araw-araw na buhay. Pero bakit nga po ba siya natin dapat itaas? Marami pong issue sa ating bansa ngayon. Maraming mga tinig tayong naririnig, political voices, social media influencers, o yung mga spiritual voices na nagsasabi na sila yung tama, sila yung dapat sundin o in authority. Pero bilang isang mananampalataya o disciple po ni Jesus, meron pong isang katotohanan na hindi nagbabago. Si Kristo lamang po ang tunay na may pinakamataas na authority. So ngayong gabi po, pag-usapan po natin yung dalawang katotohanan. Ang supremacy ni Christ, supremacy of Christ, at humility na dapat makita sa bawat disciple. So ang una po ay yung Christ supremacy. Doon po sa church sa Colossus, ay nahaharap po sila sa mga false teaching na nagsasabi na merong mas mataas na spiritual powers and philosophies kesa kay Kristo. Yung pong mga false teachers ay nag-a-attempt na i-diminish o maliitin o ibaba yung pagka-Diyos ni Kristo by encouraging the worship of angels and other created beings. Pero nilinaw po ni Paul, nilabanan niya itong mga false teachings na ito dito po sa Colossians 1:18 na si Christ lamang ang supreme. So atin pong basahin to. And He is the head of the body, the church. He is the beginning and the firstborn from among the dead, so that in everything He might have the supremacy. Ano po ba ang ibig sabihin ng supreme? Sa pagkain po, di ba po, nakikita ninyo, may mga salitang supreme. Ano po ang halimbawa? Nakita ko minsan, Lucky Me Supreme. Okay, ano pa yung mga supreme? Supreme pizza. Pag sinabing supreme pizza, di ba, lahat ng toppings, lahat ng ingredients nandun. Ice cream. Selecta Supreme Ice Cream. So, pag mayroong mga ganyan, di ba yan yung pinipili natin? So, bakit yun ang pinipili natin? Kasi di ba siya yung the best, pinaka-masarap. So, yung pong supreme, ang ibig sabihin ay highest in rank or authority. Siya yung sovereign, ultimate, pinakamataas. So, kanina nabanggit na ni Pastora Mercy nung siya ay nagsasalita yung supreme, sovereign, yung mga salitang yun. So, bakit po si Jesus Christ ang supreme o higit sa lahat or above all? So, dito po sa ating binasa, una po, ang sabi, Christ is the head of the body, the church. Siya po yung ulo ng iglesia. So, katulad po ng ulo sa ating katawan, ito yung nagbibigay ng direksyon sa bawat bahagi ng ating katawan. So, isipin niyo po kung walang ulo, wala kayong ulo. Hindi kayo makakakita, hindi kayo makakapag-isip, hindi rin makakakilos yung iyong katawan. So minsan naririnig natin, di ba yung matatanda,
walang ulo ang batang ito. Ano bang ibig sabihin? Di ba may ini-imply sila, parang walang direksyon, walang laman yung kanilang utak, mahina. So, kasi po ang head, pag sinabi nating head, siya ang source ng decision making, siya ang source ng control, siya ang source ng authority. So, ganito rin po sa church. Kapag po hindi si Kristo ang ating sinusunod, mawawala po ang direksyon natin. So, kahit po gaano kaganda yung programa, matatalino yung ating leaders, o marami tayong members, kung hindi po si Christ ang head, mawawala po ng saysay ang lahat. Pangalawa po, ang sabi doon, Christ is the beginning. He is the beginning. Si Christ po ang source at origin ng lahat ng bagay. Alam po natin yan. Siya po ay hindi nilikha. Siya po ang manlilikha. He is the divine creator. Sabi po sa Colossians 1:16, "For by Him all things were created, things in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or powers or rulers or authorities, all things have been created through Him and for Him." So ang lahat po ng bagay ay nagmula sa Kanya. Jesus is the architect of all existence. Everything finds its beginning in Jesus. So sa Kanya po lahat nagsisimula ang lahat. Pangatlo po, Christ is the firstborn from among the dead. So hindi po ang ibig sabihin nito na si Kristo yung unang taong nabuhay, kundi siya yung unang nabuhay pero hindi na namatay. So although meron po tayong alam sa Bible na nabuhay, nang sila po ay namatay, katulad po ni Lazarus, yung daughter ni Jairus, tsaka po yung anak ng widow, pero sila po ay namatay din. So iba po yung muling pagkabuhay ni Jesus. He rose with an immortal and glorified body at hindi na muling mamamatay. So yun po ang kaibahan ni Christ. Dahil po sa kanyang tagumpay laban sa kamatayan, He made eternal life possible to all who will believe in Him. At ang good news, lahat po tayo na nagtiwala sa Kanya will someday share in that same resurrection. Praise God. No? So napakadakila po ng ating Panginoon. So ang ultimate purpose o layunin bakit si Kristo ang ulo, ang head ng iglesia, siya yung pasimula, sabi dito sa ating binasa, firstborn, the creator, the resurrector, upang ang lahat-lahat, si Kristo ang maging supreme o dakila. Sabi po doon, so that in everything, He might have supremacy. So sabi rin po sa awit, meron pong isang awit, He has no rival, He has no equal. Now and forever, our God reigns. So ano po yung application natin dito? Because Christ is supreme over all things, only Him deserves all the glory and honor sa ating iglesia, sa ating ministry, at gayon din po sa ating buhay. Isa pa, maipagkakatiwala natin lahat sa Diyos ang lahat. Kasi siya yung magbibigay ng direksyon sa atin, at meron tayong pag-asa ng buhay na walang hanggan. At dahil sa kanyang kapangyarihan, lahat po ng bagay ay posible. Yun po ang ating Diyos. Dahil siya po ang pinakadakila, we are called to humility. Ito po yung point number 2 natin. Doon po sa John 3:30, sinabi po ito ni John the Baptist, alam na alam niyo rin po ito, He must become greater and I must become less. He must increase, I must decrease, sa iba pong salin. So, si John the Baptist po ay maraming tagasunod. Pero nung dumating si Christ, siguro nag-aalala yung mga disciples niya na baka mawala na ng tagasunod si John. So kung tutuusin, pwede magselo si John kasi baka mawala na yung kanyang ministry. Pero hindi po iyon ang kanyang naging response. Sabi niya, I am not the Christ. Hindi ako si Kristo. Bakit? Kasi alam po ni John yung kanyang role. Ang kanyang role ay ihanda ang daan para kay Jesus. So ngayon na dumating na yung Messiah, handa na siyang umatras at
hayaang si Kristo ang maitaas. Napakaganda pong halimbawa ng humility. Kayo po ba'y nakapanood na ng isang stage play o performance? Hindi po ba merong spotlight, yung may ilaw? So yung spotlight, nakikita natin na maaaring nakatuon doon sa ibang mga tao, pero pag dumating na yung bida, yung star, di ba, sa kanya matututok yung spotlight. So ganun po yung ginawa ni John. Hindi niya hinawakan yung spotlight. Hinayaan niya ito na mapunta kay Jesus. Kaya niya nasabi, he must become greater, I must become less. So, ang sabi po ni Wolfgang von Dey, isa pong author, ang tunay na humility ay spirit-enabled surrender. So, yung pagiging humble, hindi po natin kaya sa sarili nating lakas. Pero dahil sa ang Holy Spirit po ang tumutulong sa atin, kaya nating isuko yung ating pride, ambition, o yung mga desire na mapansin tayo. Minsan po kasi KSP tayo, pag nasa ministry, o kahit siguro sa ibang pagkakataon, gusto nating mapansin, makilala, o ma-recognize ka na ako nagsimula niyan, kaya ganyan yan dahil sa akin. Hindi po naman minsan mawala iyon, ano? Pero ang tunay na ministry po ay hindi tungkol sa ating pangalan. Hindi po tungkol doon sa ating nagawa, naabot, naitulong sa iglesia. Ang tunay na ministry po ay tungkol kay Jesus. So kapag pinagsama po natin itong dalawang katotohanan ito, ano po yung una? Christ supremacy and our humility. Makikita po natin yung buong picture. Si Kristo ay supreme, pinakadakila, sovereign siya, dapat siyang maitaas. So kapag po in-acknowledge natin na siya ang head. Kung wala siya, walang tagumpay, walang direksyon, walang kaayusan. Pinapakita po natin sa mga tao na ang ating lakas, yung ating kakayahan, biyaya lamang ng Panginoon. So ito po yung tunay na humility. Ang sabi po ni Craig Keener, to exalt Christ, hindi ko po alam kung nailagay niya. To exalt Christ is to embrace humility. Parang magkahiwalay na pananaw. To exalt Christ is to embrace humility. And to embrace humility is to be a spirit-filled disciple of Jesus Christ. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa paalala mo sa amin sa gabing ito kung sino ka. Ikaw po yung aming supreme God that deserves all the glory. Lord, we declare that you are the head of this church. Tulungan mo po na maisentro namin ang lahat ng aming gagawin sa iyo lamang po, Panginoon, upang makita ng mga tao na ang aming lakas, ang aming mga kakayahan na ito ay dahil ikaw ay dakila, dahil ikaw ay tapat. Purihin ka, Panginoon. Maraming pong salamat. Tinataas ka po namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat sa Panginoon sa napakagandang mensahe. Ang personal takeaway ko po ay our humility in Christ, the Supreme God, is a way of exalting Him. Yung binanggit niya na verse sa John, He must become greater, we must become less. Para po sa ating processing question, balik po tayo dun sa ating kapartner at pag-usapan po ito. Ayan. In what areas of your life do you still struggle to let Christ be the head or in authority? So pag-usapan niyo po yon. And pangalawang processing question, how can your ministry or service point people to Jesus instead of yourself? Pagkatapos po ay ipanalangin ng bawat isa. Para po dun sa nasa online, kung meron po kayong kasama sa bahay o kung nasan man kayo, maaari po kayong mag-partner. Kung wala naman po, ay isulat nyo po dun sa journal ninyo yung sagot ninyo at ipanalangin din po.
Gaya nga po sa narinig natin sa mensahe kanina, sabi sa Colossus 1:18, si Kristo ang ulo ng iglesia at siya ang dapat manguna sa lahat ng bagay. Gayon din sa Juan 30, He must become greater, I must become less. So habang tayo po ay nananalangin, hidingin natin na si Jesus ang tunay na maitaas sa ating mga buhay, sa ating simbahan, sa ating bansa, habang tayo naman ay patuloy na nagpapasakaw sa Kanya. So muli po, mag-group po tayo into 3. Mananalangin po tayo para sa ating bayan at sa church. Make sure po na habang nananalangin po yung isa, ang dalawa naman po ay nag-a-agree sa panalangin. So makikita niyo po yung mga prayer focus para sa ating country sa hawak ninyong booklet. Bibigyan ko po kayo ng enough time upang maipanalangin ng ating bayan. So pwede na po tayo magsimula.
Panginoon, itinataas namin sa iyo ang aming bansa. Gabayan mo ang bawat Pilipino sa pamamagitan ng iyong banal na espiritu upang magkaroon kami ng mapagkumbabang puso, maging masigasig sa pananalangin at laging handang sumunod sa iyong kalooban. Tulugan mo kaming hanapin ang iyong presensya at mamuhay ayon sa iyong katuwiran. Bigyan mo kami ng lakas ng talikuran ng kasalanan at piliin ng tama sa araw-araw. Palaguin mo po rin po sa amin ang lubos na pagtitiwala, pag-asa at pagdepende sa iyong kapangyarihan at katapatan. Naway ikaw ang patuloy na maghari sa aming mga puso at sa aming bansa. Sa pangalan ni Jesus, Amen. This time po, we will pray for our church. So pwede na po tayo magsimula ulit.
Panginoon, salamat sa iyong katapatan sa aming church. Dalangin namin ang aming men's, women's at youth discipleship networks. Gamitin mo kami upang mas marami pang tao ang makakilala sa iyo at magbangon ka ng mas marami pang diesel leaders. Tulungan mo rin ang bawat miyembro at dumadalo sa TMCC na maging aktibo sa aming TILEC, AXBI, MK at iba pang equipping ministries upang lalo kaming lumago sa iyong salita. Gawin mo rin kaming mga tunay na sumasamba sa iyo ng may espiritu at katotohanan at pagtaas ka pa ng mas maraming choir members, musicians at worship leaders na maglilingkod para sa iyong kaluwalhatian. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Psalm 96:8 says, "Give to the Lord the glory He deserves. Bring your offering and come into His court." So dadalhin po natin yung ating mga offering, lalagay po natin sa offering basket. Sasabay na po natin yung ating yellow and blue slips. Lalagay po dito sa kulay white. In-encourage ko po kayo na i-prepare na ahead of time yung ating mga prayer and praise items para po pagdating dito ay ready na po siya. At yung pong mga binibigay natin mga forms sa ating mga kaibigan, sa mga kapamilya, pwede pong dadalhin din natin dito para maipanalangin po. Sige po, bago po tayo pumunta dito sa harap, tayo po muna ay manalangin. Panginoon, salamat po sa iyong provision, salamat po sa iyong blessings, Panginoon. Kinikilala namin ang lahat ng ito ay mula sa iyo. Dalangin po namin, Panginoon, na ikaw po magpala nito. Palaguin mo po ito, Panginoon, upang magamit sa lalong ikalalawak, Panginoon, ng iyong kaharian. Bigay mo din po at pagkaloob mo sa amin ang kagalakan sa aming pagkakaloob, Panginoon. Salamat po, ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maaari na po natin dalhin sa harapan. Yung pong nasa online, pwede po natin gamitin yung online portals po natin, GCash and BPI accounts. Okay, patuloy po tayo sa ating pananalangin at pag-aayuno. Mag-imbita pa po tayo at isama po natin dito sa church. Bukas, ganun po ulit na oras, alas 7. And I encourage everyone to come before 7 p.m. At ngayon po, tatawagin ko ang ating Associate Pastor, Pastora Mercy, para sa ating ministering time. Amen. Sige. Doon sa ating narinig, bakit daw kailangan nating papurihan, itaas ang ating pangalan because of Christ's supremacy, His sovereignty, and His humility. Kung wala yung dalawang yun, wala tayo dito. Kasi kung si Jesus hindi nagpakababa, hindi siya pumunta dito, wala tayong kaligtasan. Amen? That's why wala tayong dahilan para hindi tayo sumamba at hindi nating itaas ang ating Panginoon. Amen. Kung meron kang isang bagay na nais ipagpasalamat sa Diyos at nais mong itaas siya sa gabing ito, pwede bang tumayo ka, kapatid, tumayo tayo, at sambitin natin yung pasasalamat na yan sa ating Panginoon, and let us exalt Him through our words. Sambitin po natin, isigaw natin sa Panginoon. Katulad ni David, hindi niya inalintala na siya'y sumayaw sa Panginoon, magpuri. Hallelujah! You deserve all the glory, O Lord. Hallelujah! Purihin ka. Yes, sige, palakpakan natin ang Panginoon. We worship you, O Lord. We worship you. You are worthy. You are worthy of all our praises, O God. Hallelujah! Salamat sa kaligtasan ng iyong mga anak. Salamat
Salamat sa pag-ibig mo, O Panginoon. You deserve all the glory. You deserve all the glory, O Lord. Purihin ka. Salamat sa iyong kaputihan. Salamat sa pagpapagaling mo sa mga may karamdaman. Salamat, Panginoon, sa provision mo sa lahat ng mga kailangan. Salamat, Panginoon, sa pagpapatawad mo. Salamat, Panginoon, sa iyong pag-ibig na aming nararanasan every morning. Great is your faithfulness, O Lord. Your mercies are fresh every morning. Salamat araw-araw, Panginoon, nararanasan namin yung kahabagan mo sa amin, O Lord. Thank you. Thank you. Thank you for your mercies. I knew every morning we glorify your name, O Lord. Salamat, hindi kami magsasawang magpuri at magpasalamat sa iyo, O Lord. Hayaan mo na ang aming mga buhay ay maging sa iyong alay sa iyo, O Lord. Katanggap-tanggap sa iyong harapan, O Panginoon. Salamat sa kapatawaran. Salamat sa araw-araw na paglilinis mo sa aming buhay, sa aming puso, sa aming isipan, O Lord. Thank you for that freedom. Thank you for the peace that passeth all understanding. Walang bagay na aming nakakamit na hindi namin ipapapasalamat sa iyo. Lahat ng nasa amin, lahat kung sino kami, Panginoon, is all because of your greatness, because of your sovereignty, because of your humility, O Lord. Thank you, Jesus. You are worthy of all our praises. O Holy Spirit, minister to your people, O Lord. Ano man ang pangangailangan ng iyong mga anak sa gabi ito, O Lord. Katapuin mo, O Panginoon. Thank you, O Jesus. Yung mga prayer requests, O Lord. Salamat, binigyan mo kami ng pagkakataon. Salamat sa ganitong mga gawain, O Lord. Forgive us, O God. Kung kami ay nagiging ganitong kainit lang pag mayroong prayer and fasting, O Lord, let it be our second skin, Panginoon, kung paano kami kumakain, kung paano kami may mga routine sa buhay namin. Hayaan mo na yung prayer and fasting. Be part of our spiritual discipline, O Lord. Kung hindi pa, O Lord, in the mighty name of Jesus, ikaw po ang mangusap sa bawat isa sa amin, O Lord. Hayaan mo na patuloy namin gawin ang mga ganitong gawain. Prayer and fasting, O Lord. Kung kami nagpe-pray ng 15 minutes, O Lord, dagdagan namin, Panginoon, more than 15 minutes. I-level up mo, Panginoon, yung pagpupuri, pagsamba namin sa iyo, Lord, even in our giving, O God. Level up our spirituality, O Lord, in the mighty name of Jesus. At nung naming makakamit, O Panginoon, ang mabuting bansa na inanais namin, ang mabuting bansa na karapat-dapat, na we're demanding for it, O Lord. Nagdidemand kami, Panginoon, sa mga leaders namin, pero kami, Panginoon, nalineglect namin silang ipanalangin, O Lord. Baka meron kaming mga pagkakataon na dapat namin silang lapitan, dapat namin silang i-reach out, O Lord, in the mighty name of Jesus. Give us the opportunity, O Lord, to talk to them, to minister to them. Pag kami nanonood ng mga impeachment trial, pag kami nanonood ng mga session nila sa Senado, O Lord, help us to intercede for them in the mighty name of Jesus. Hindi lang kami basta nakikinig, i-criticize ang isang parte, kung hindi, O Lord, maging sensitive kami doon sa taong nagsasalita and help us to intercede for them, O God. Hallelujah. We thank you, O Jesus, for you are great. You are marvelous. You are awesome, God, O Lord. Hallelujah. Purihin ka, purihin ka. Purihin ka, O Panginoon. Sinasamba ka namin, O Lord. At hayaan mo, Panginoon, sa gabi ito as we enjoy your presence, as we enjoy your salvation, O Lord, na walang ibang dinulot dahil dun sa cross. Binigay ng iyong anak na si Jesus ang kaligtasan sa bawat isa. Salamat sa pag-ibig na yan, O Lord. It's an expression of your love, your great love to us, O God.
At ang banal na Espiritu na patuloy na sumasama, naggagay, nag-iingat, nagbibigay ng kalakasan sa amin, ng enablement for us, O Lord, to do the task that you have entrusted to us, O Lord. Salamat. Tinatanggap po namin yan sa gabing ito. All the glory belongs to you, O Lord, as we depart from this place, O Lord, sa aming paglalakad, sa aming conversation, O Lord, hayaan mo na maitaas ka namin, O Lord. Even sa aming mga gawain sa bahay, O Lord, we want to worship you. We want to exalt your name, O Lord. Use us, O Lord, use us to give glory to your name, O God. Always, 24/7, O Lord. Huwag mong hayaan na makot at aware kami, Panginoon, sa mga aming ginagawa. Na pag minsan, O Lord, nakakapasok ang kaaway in the mighty name of Jesus. Make us holy, 24/7, O Lord. This we pray in the mighty name of Jesus. Amen and amen. God bless you.